Philippine Loop to eh. Sabi ko magbibigay daan talaga ako sa Philippine Loop sa buhay ko. So hinihingi ko yung inyong suporta na sana panoorin niyo pa rin ako sa loob ng 3 weeks na bumubiyahe tayo at nag-iikot tayo sa buong Pilipinas na gamit motor ulit. And after that babalik tayo sa pagbaban life. Ito na yung pansamantalang pagkakataon na mapapanood nyo muna o makikita nyo si Watod. Looking forward ako sa tagumpay na pag-iikot ng Pilipinas. Matatapos natin yan. Huwag kayong mag-alala at mag-iingat ako. So magbabay muna tayo kay Watod pansamantala. At kikitain ko kayo ulit kasama si Watod pagkatapos ng Philippine Loop. Ano pangalan mo? Ba't nandito ko natutulog sa taas ng motor? Pusa yata ng kapit mo. Bam! Maraming pusa dito sa bahay. Motor na hindi ko madrive. Sa mga nakakaalam dyan, alam nyo na mahilig kami sa mga aso sa apartment. Pero pagdating dito sa bahay namin, mga pusa ang nagro-rule dito. Ang dami namin pusa dito, malalaki. Papakita ko sa inyo kung paano nila dinadominate itong bahay na to. Mga reina at hari ang mga pusa namin dito. Tignan nyo kung gaano kataba to. Pusa ba yan? Oh, ang laki, di ba? Ang pusa 3. Ito, yung pinakamalaking pusa namin. Siya dito! Eh no, ang lalaki ng mga pusa namin dito. May mga lahi yan. Tapos yung isa, andun, kung sino-sino mga babaeng pusa yung pinaano sa kalye. Nay, may gusto kong shoutout? Dami talagang nag-ano sa yung mga hindi mo kilala. Kahit saan ako pumunta doon lang Kilala mo ba yung, sabi niya, meron siya sa Santa Isabel yung sinasabi ni Ira na si Boypi daw. Sino? Sabi si Boypi. Anak ko yun sabi niya. Talaga po, ang dami yan. Nagugulat na lang sila, sabi ko, anak ko yun. Opisina ni nanay, dahil mahilig talaga siya magluto. Kahit hindi lumabas ng bahay, basta magluluto siya, okay siya dyan. Kung nagtataka kayo dyan sa mga bago, kung kaninong bahay yun, yun talagang bahay namin. Yung nakikita nyo sa vlogs na maliit, apartment yun. Doon ako nag-i-edit. Shoutout muna sa may-ari ng bahay na to. Itong puting bahay na to na kung saan ako nagpa-park na dito palagi. Hindi na ako makapag-park sa mismong tapat ng bahay namin. Sila Ate Ruth. Alam ko nanonood ka ate. Maraming salamat sa pagpayag mo na makikipark ako paminsan-minsan dito sa tapat ng bahay nyo. Nasa Middle East na sila, yung buong pamilya. Wala lang nakatira sa bahay na to. Kaya ako ay dito muna makikipark paminsan-minsan sa tapat na inyong bahay. Shoutout sa inyong lahat dyan. Mag-ingat kayo and hope to see you soon. Makauwi kayo ng Pilipinas. Pero uwi pa ba kayo ng Pilipinas? Alas 10 ng umaga. Ngayon pala magsisimula ang araw ko. Alas 8 ako nagising. Grabe, ngayon nakakatulog na ako ng 8 hours a day. Dati pa 4-4 na oras lang ang tulog ko. Pero ngayon, wow, nakukuha ko yung 8 hours to 9 hours Natutulog ako ng alas 12. Minsan alas 8 gising na ako. Alas 9, alas 10, ganyan. Ibig sabihin, okay ako. So in preparation of Philippine Loop, alam nyo naman yan na Philippine Looper ang inyong boy first time. At ang Philippine Loop ay isang life event ko yan kada taon na ginagawa ko. So please sana bigyan nyo rin ng daan sa inyong panonood na ako yung magbabalik sa pagmumotor for 8 episodes lang. Iikutin ulit natin yung Pilipinas
nang hindi naman na mag-isa. Kasama ko si motor ni Juan. Alam niyo naman yan dahil sa previous vlog pinakita ko na tuloy na ang ating pag-iikot ulit ng Pilipinas. Pero this time hindi ako maglo-loop ng gamit big bike. Naranasan ko na. Talagang sadyang napakahirap mag long ride o mag Philippine loop na gamit big bike. Imbis na enjoy mo yung loop papagurin ka talaga Sana ba? May hinahanap lang ako ngayon Ayan, taga lang. Sige, second option natin dun. Bigla akong naalala na nung unang Philippine loop ko September yon. September. Ayaw nga pala, taga lang. Happy Burman sa ating lahat. Nako, magsimula na ang Burman. So, ibig sabihin September, October, November, December, 4 na buwan bago natin salubungin yung Pasko. Ito na yung tinatawag na Christmas season. Kasi syempre dito sa atin sa Pilipinas pag pumalo ang Burmans, Pasko na yon, di ba? Kumbaga andun na yung spirit ng Christmas. Doon na nagsisibaitan yung mga hindi mababait na tao. Pero kailangan natin mag-ingat kasi pag Burmans, alam niyo naman na marami ang lumalabas na masasamang loob. Pag Pasko na naman alam mo na maraming nangyayari mga syempre hold up sa ganyan at kung ano-ano pa, di ba? Siguro mag-ingat lang tayo. Hindi na naman natin mapipigilan yung mga ganyang pangyayari, pero siguro mag-ingat tayo. Sabi nga nila marami ang lumalabas na nangangailangan. Dashcam, tin stereo. Siguro naman gumagawa to dito. Gumagawa kayo sir ng mga electrical, di ba? May papagawa sana ako, sana gawin nyo. Gawin nyo? Ano bang Ayos ko ulit yung cigarette port ko. Kapag kinakabitan ko siya dati, tinanggalan ko na ng wire yun pumapalya-palya. Bumili ako ng bago. Tignan natin. Kayang ikabit yung dalawa kaso hindi ko alam kung saan ikakabit yung isa kasi kailangan ko ng dalawa. Yan yan bro. Kasi ito yung ginagamit ko na pang charge ng mga Blue Yeti natin habang naandar dati. Ngayon hindi ko nagagamit. Ito, ginagamitan ko ng inverter. Nakasaksakin doon, nagcha-charge tayo ng ating mga power stations. Lalo na nga umuulan-ulan, hindi tayo pwede magdepende sa solar. Backup lang naman natin yung solar panel. Okay. Doon din yung paggawa ng aircon ko dahil sa Mazda ko dati. Doon din ako nagpapagawa. So dito Super J, magkamag-anak ko ba to? Cartins naman sa mga cartins, mga power lock alarm. Ayun, car stereo mga speakers. Pero pag-isipan muna natin kasi nga sira nga yung di ba? Car stereo natin. Priority muna natin itong makapag-charge tayo ng Blue Yeti natin sa cigarette port charger. Kakailangan ko magpakabit ng dalawa kasi yung isa doon dispalinhado na, yung isa dito nung ginawa natanggal na yung linya. So magpapakabit pa rin tayo ng dalawa para doon sa power station. At kung papalarin man na bago tayo mag Visayas tour at Mindanao, meron na tayong portable na mini ref dito sa loob ni Watod. Para doon yung isa iaabang ko na kasi baka dumating anytime. Shout out to Makita, baka mapadala na. Kailangan kasi talaga nakatapin sa fuse bro, no? Nagbalak pa naman akong gagawa. Sabi ko itatap ko lang kahit saan. Malamang kung ginawa ko yun, sunog na yung bana to. Ang purpose ng fuse, kapag sakali man yung fuse yung mapuputol. Siya yung kumbaga stopper ng pagtawid ng kuryente para hindi madama yung iba. Thank you po Salamat. Alright. Ayan, dalawa na ang gumagana dito sa cigarette port charger natin. Isa na dispalinhado dati, ngayon okay na. And then pangalawa, meron na tayong extra dito. Baka mag-expect kayo na alis tayo ngayon magta-travel tayo, hindi tayo bubiyahe. Sinasama ko lang kayo para meron kayong mapanood. Hindi pa tayo natatapos kasi meron na namang isa pang kailangan gawan ng paraan. Kasi yung ginagamit ko palang inverter is hindi naman siya talaga match dun sa ating power station. Nagcha-charge ako na nagcha-charge din dati, pero sabi ko ang tagal ng charging. Yung pala hindi match yung inverter na ginagamit ko kasi 100 watts lang naman kasi to. Ang laki ng power station, at least daw 6,000
to 10,000 watts ang ginagamit ko na inverter. So nakita ko naman na online yun, malaki yun, mas malaki. Eh yun yung ginagamit ni Surplus TV na kino-connect niya direct from the battery. Tapos siguro pinapatay-patay na lang niya yun kapag hindi niya na, pag full charge na. Eh ang problema ko kasi is makakalimutin ako. Eh baka kapag yun ang ginawa kong idea na kinabit ko sa battery sa likuran, which is battery direct to the inverter yon, tapos isusupply ni inverter yung malaking wattage na pang charge ng power station, eh baka makalimutan ko at pagpatay ko ng makina, eh nahigop na ni inverter yung battery ko. Depende, pero hanggat maaari, eh ito munang diskarte ang ginagawa ko. Manggagaling talaga dito sa kuryente ng makina ng sasakyan habang nakaandar papunta doon, para pag pinatay natin yung makina, patay din siya automatic na hindi siya humihigop ng kuryente mula sa battery. Ang gastos, di ba? Mukha lang tipid ang ano, pero sa totoo lang matipid pagdating na bumabiyahe ka na ng naka-camper van, kasi syempre yung accommodation wala na yun, natanggal na yun. Pero yung pagsiset up mismo ng camper van, lahat ng pangangailangan mo, parang day by day na bumabiyahe ka at nare-realize mo yung mga kakulangan sa loob ng van mo, talagang mapapagastos ka rin. So no choice, mapapa-order talaga ako sa online ng 10,000 watts na inverter na yun para dito, para matapos na yung mga isipin ko dito sa supply ng kuryente natin. Para hindi madama yung iba. Yung jump off ng Philippine Lube is September 14, alas 5 ng madaling araw. Uunahin namin yung Luzon na dapat Vismin. Luzon muna kasi nga mas mahirap ang Luzon kaysa Visayas and Mindanao. Ang Luzon puro stretch, puro kabundukan, may kahirapan talaga. Ang Visayas, Mindanao, medyo may kahabaan yung mga biyahe kapag nasa land, pero meron tayong pahinga kapag tumatawid tayo ng mga isla kasi may mga barko-barko yan. So ganito ang ginagawa ko prior to the said loop date, or yung tinatawag namin palagi na jump off. Meron kaming days, like at least a week, na hindi kami nagpapagod. Ginagawa lang namin, nagre-relax para hindi mapagod yung katawan, hindi mapagod yung isipan, yung emosyon namin, kailangan naming alagaan para at least pag dumating na yung araw na aalis sa Philippine Loop, baggage free kami. Wala kaming dalahin. Napakahalaga sa isang loop na ganito kalaki ang clear ang iyong puso't isipan, na wala kang inaalala. Kasi mahirap na umalis ka na meron kang inaalala o baggage na tinatawag. Distraction yun sa biyahe at mahirap yun. Pero hindi ko magagawa yun. Kasi marami pa kasi akong gagawin. Marami pa kaming gagawin. Marami pa kaming dapat asikasuhin sa Philippine Loop na to. And maliban doon, pupunta pa ako ng Palawan for 3 days. Isipin mo yun, paalis ka na, mag-Philippine Loop ka na, ang dami pa rin ginagawa. Pero at least Palawan yun, first time natin makapunta doon. Sure naman na makapag-relax. At 3 days before ng jump off, wala na talaga akong gagawin iba kundi mag-relax na. Samahan niyo muna ako at bibisitahin ko lang yung camper van natin. Aayusin ko lang yung loob ng van, lilinisan ko para at least aalis ako na panatag yung loob ko na malinis naman yung van. Marami na ang sasakyang dumaan sa akin, pero itong si Watod ang pinaka-special para sa akin kasi hindi lang siya basta sasakyan, isa siyang tahanan. Ganun siya kakahalaga sa akin, ganun siya ka-special. Kaya kahit na medyo nakakalungkot na 3 weeks tayong hindi mag-van life, pero pabalikan naman natin yan. Hindi ko lang pwedeng palagpasin kasi yung Philippine Loop na to, kasi talagang every year kong sinabi sa sarili ko to,
na gagawin ko talaga to. Not for the views. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Ito yung gusto kong patunayan sa sarili ko na hanggat kaya ko magmotor, kahit na hindi na ako tulad dati kalakas magmotor, every year gagawin ko talaga yung Philippine Loop. Bawat Philippine Loop merong plaque ito, at gusto ko pagdating ng panahon, lahat ng mga plaque ng Philippine Loop, kung ilang beses ko man siyang maiikot hanggat kaya ko magmotor, isasabi ko lahat yun sa pader. At lahat yun ay ikwento ko sa mga anak ko, sa mga apo ko. Bawat plaque na makokolekta ko sa mga taong nakakapagmotor pa ako, ikikwento ko yun sa lahat-lahat, sa lahat na magtatanong, at pagmamalaki ko yun. Double check everything. Alam kong mamimiss niyo yung pagbavan life ko, lalo naman ako, di ba? Pero sabi ko nga, malaking event, pangatlong Philippine Loop ko to, pang Grand Slam natin tong Philippine Loop. At sa lahat ng Philippine Loop na ginawa ko, ito yung pinakamalaki. Kasi paano ko nasabing pinakamalaki? Ang lalaki ng mga sumuporta sa Philippine Loop. Hindi naman nakala na ganito kalaki tong event na gagawin natin. Ang lalaking mga brand na sumuporta sa atin. Kumbaga, first time in the history ng Philippine Loop, na nag-Philippine Loop na motovlogger, sigurado susundan to, gagayahin man to, pero okay lang naman, maging inspirasyon tayo sa iba, pero tayo ang nauna. Kasi lahat ng media, maraming mga vloggers, yung vloggers na hindi vlogger, yung mga gumagawa ng mga magazine, gumagawa ng mga articles, susuporta sa atin, may mga brands na malalaki, magkakaroon ng press con sa susunod na araw. Lahat-lahat doon, maghaharap-harap, i-interviewin kami. Siguro mapapanood nyo sa susunod na vlog ko, magbibigay ako ng konting snippets para makita nyo kung anong itsura ng press con. Haharap kami sa lahat ng mga nagsusulat, lahat ng media, para interviewin sa gagawing Philippine Loop na to. Nakakalungkot na nakaka-excite kasi nakakalungkot kasi hindi ko magagawa pansamantala yung bagay na gusto kong gawin. Nakaka-excite kasi makakapag-motor ulit ako. Tsaka syempre dahil nga hindi na rin ako tulad nung dati na nayayaya ako sa mga events na ride tayo sa ganito, ride tayo sa ganon. Philippine Loop to Sabi ko magbibigay daan talaga ako sa Philippine Loop sa buhay ko, kahit sa pag-YouTube ko. So hinihingi ko yung inyong suporta na sana panoorin nyo pa rin ako sa loob ng 3 weeks na bumubiyahe tayo at nag-iikot tayo sa buong Pilipinas na gamit motor ulit. And after that, babalik tayo sa pagbaban life. Suportahan nyo ako sa aking adikain taon-taon na umikot ng Pilipinas. Kung natutuwa kayo at nare-relax kayo sa pag-iikot-ikot natin, sa buhay natin dito sa loob ng van, sana panoorin nyo rin yung Philippine Loop ko kasi ibang naman yun, ibang perspective naman ng pagta-travel. Excited din ako kasi pabaliktad yung pag-Philippine Loop natin. Iba yung makikita natin, hindi tulad ng dati. Tsaka more on happy experience talaga ang mangyayari nito. Siyempre ako ilang beses naman na nag-loop at may kasama tayo si Motor ni Juan. Obligasyon ko na ang mag-guide sa iba para gawin yung mga bagay na to. Ako na yung magsisilbing guide para matupad yung pangarap ng iba na maikot yung Pilipinas at matawag na Philippine Looper. Yun na yung adikain ko ngayon. So siguro ito na yung pansamantalang pagkakataon na mapapanood nyo muna o makikita nyo si Watod kasi mga susunod na upload ko is about Philippine Loop na yun. Looking forward ako sa tagumpay na pag-iikot ng Pilipinas. Matatapos natin yan. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako. Nasa unang listahan natin yan ng umalis at umuwi na okay tayo, na safe tayong makakatapos ng 5,400 plus kilometers sa loob ng 3 linggo. Okay? So magbabay muna tayo kay Watod pansamantala at kikitain ko kayo ulit kasama si Watod pagkatapos ng Philippine Loop.
Ang gusto ko lang